tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Ipinakita sa isang bagong inilabas na video mula sa Iran ang nakakagulat na eksena kung saan nakatutok ang isang makabagong infrared sensor sa punteriya nito. Ilang segundo lamang ang lumipas, direktang tinamaan at ibinagsak ang isang USMQ-9 Reaper drone na nagkakahalaga ng 30 milyon hanggang 34 milyong dolyar sa himpapawid ng lungsod ng Ahaz. Ang pagbagsak na ito ng isa sa pinakamahalagang unmanned aerial vehicle ng Amerika ay naganap sa gitna ng napakatinding tensyon sa rehiyon. Kasabay nito, umabot na sa ikasiyam na sunod-sunod na gabi ang malawakang pag-atake mula sa himpapawid ng militar ng Estados Unidos sa iba't ibang estratehikong lokasyon sa loob ng Iran, kabilang ang mga lungsod ng Tabriz at Chabahar, pati na rin ang mahahalagang daungan sa timog. Lumalala na ang direktang bakbakan sa pagitan ng Washington at Tehran dahil sa tunggalian sa pagkontrol at pagharang sa Strait of Hormuz. Ang rutang ito ang itinuturing na pinakamahalagang daluyan ng langis sa buong mundo dahil dito dumaraan ang humigit kumulang 20% ng kabuuang supply ng langis sa daigdig o katumbas ng halos 20 milyong bariles araw-araw. Ang direktang sigalot na ito na opisyal na sumiklab noong Pebrero 28, 2026 ay nag-iwan na ng tisiweteng na sawing sundalong Amerikano at mahigit 400 hanggang 430 sugatan, habang libo-libo na rin ang naiulat na nasawi sa buong rehiyon. Para sa ating mga Pilipino, ang krisis na ito sa gitnang silangan ay hindi lamang isang malayong balitang pinapanood sa telebisyon. May direktang epekto ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay dahil umaabot sa 95 hanggang 98% ang pag-asa ng Pilipinas sa inaangkat na langis. Ang anumang pambobomba at pagharang sa Strait of Hormuz ay may sunod-sunod na epekto na agad magpapataas sa lokal na presyo ng petrolyo, pamasahe sa pampublikong sasakyan at singil sa kuryente. Bukod sa epekto sa ating bulsa, may mas malalim at mas nakababahalang banta ang krisis na ito sa seguridad ng ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, may humigit kumulang 2.2 milyong overseas Filipino workers o OFWs na nagtatrabaho sa buong rehiyon ng gitnang silangan. Dahil sa paglawak ng palitan ng mga missile at drone sa mga karatig bansa, ang kaligtasan ng libu-libong pamilyang Pilipino roon ay direktang nakasalalay sa mga susunod na kaganapan sa bakbakang ito. Ayon sa opisyal na pahayag ng militar ng Estados Unidos at ng CENTCOM, pumasok na sa ikasiyam na gabi ang kanilang pambobomba noong gabi ng Hulyo 19, 2026 upang sistematikong sirain ang kakayahang militar ng Iran. Nais ng Washington na paralisahin ang mga pasilidad na ginagamit ng Iran sa pag-atake at pagharang sa mga barkong pangkalakalan sa Strait of Hormuz. Naitala ang malalakas na pagsabog sa mga daungang lungsod ng Mashhad at Imam Khomeini sa lalawigan ng Khuzestan, pati na rin sa Sirik, Jask at Kivormush. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasalukuyang paglala ng tensyon, nadamay na rin sa mga pag-atake mula sa himpapawid ang lungsod ng Tabriz sa hilagang kanlurang bahagi ng Iran. Ang paglawak ng mga punteriya ay nagpapakita na hindi lamang sa mga baybayin na katuon ng puwersa ng Amerika, kundi pati na rin sa mga pasilidad sa loob ng teritoryo ng Iran. Kinumpirma rin ng CENTCOM ang pagkamatay ng isa pang kawani ng militar sa Iraq habang nag-aalis ng hindi sumabog na pampasabog mula sa isang nabagsak na Iranian drone. Ang aksidenteng ito ang nag-akyat sa kabuoang bilang ng nasawing mga tauhan ng militar ng Estados Unidos sa 17, bukod pa sa daan-daang nasugatan mula noong magsimula ang bakbakan noong Pebrero 28. Ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasawing sundalo ay nagdaragdag ng matinding presyon sa pamahalaan ng Amerika. Gayunpaman, mahalagang maging maingat sa pagsusuri ng impormasyong nagmumula sa magkabilang panig. Habang opisyal na kinukumpirma ng CENTCOM ang kanilang gabi-gabing pambobomba at bilang ng mga nasawi at nasugatan, napakahirap na independenteng beripikahin ang eksaktong lawak ng pinsala sa loob ng Iran dahil sa napakalimitadong pagkakataon ng mga internasyonal at kanluraning mamamahayag na makakuha ng mga ulat mula sa mismong lugar. Sa kabilang banda, naglabas naman ng sariling pahayag ang IRGC Aerospace Force sa pamamagitan ng Fars News at Press TV. Ayon sa Iran, matagumpay nilang ibinagsak ang isang USMQ-9 Reaper drone sa Avaz gamit ang kanilang makabagong air defense system na may infrared sensors. Naglabas pa ang Iranian state media ng video ng pagkuha sa mga labi ng drone mula sa tubig upang patunayan ang kanilang mga pahayag. Ipinagmamalaki ng Fars News na ito na ang ika-4 na UUST.
MQ-9 Reaper drone na kanilang naibagsak sa loob lamang ng 8 araw, kasunod ng mga naunang insidente sa Khuzestan, Bushehr at Avaz hanggang Hulyo 19, 2026. Kasabay nito, iniulat ng IRIP ang pagpapakawala ng panibagong bugso ng mga ballistic missile at drone mula sa lalawigan ng Lorestan na nakatutok sa mga basing militar at iba pang pasilidad ng Estados Unidos sa rehiyon. Ginagamit ng Tehran ang mga ulat na ito upang ipakita na may kakayahan pa rin silang gumanti sa kabila ng mga natamong pinsala, subalit pagdating sa kalinawan ng impormasyon, dapat bigyang diin na ang ulat at video ng pagbagsak ng ika-4 na drone ay nagmula lamang sa Iranian state media. Wala pang opisyal na kumpirmasyon o formal na pag-amin mula sa US Pentagon hinggil sa partikular na insidenteng ito noong Hulyo 19. Bagamat kinikilala ng ilang Amerikanong opisyal sa mga informal na briefing na may mga nawawalang unmanned aerial vehicles sa panahon ng bakbakan, nangangailangan pa rin ng independenteng verifikasyon ang pahayag na ito ng Iran. Ang buong Strait of Hormuz ay kasalukuyang nahaharap sa magkabilang panig na pagharang. Nagpapatupad ang CENTCOM ng pagharang sa mga daungan at terminal ng langis ng Iran kung saan ang mga barkong pangkalakala na hindi sumusunod sa kanilang mga direktiba ay sapilitang pinalalayo, pinalilihis o tuluyang pinatitigil. Bilang ganti, hinaharang at inaatake ng IRGC ang mga barkong nagtatangkang dumaan gamit ang mga rutang sumusunod sa direktiba ng Washington. Ayon sa IRGC, 4 na barko ang nagtangkang dumaan sa tinawag nilang mapanganib na ruta sa ilalim ng suporta ng Estados Unidos. 2 sa mga ito ang napilitang umatras, habang 2 naman ang nasangkot sa mga aksidenteng hindi idinetalye. Sa kaparehong panahon, inihayag ng CENTCOM na pinalihis nila ang 6 na barkong pangkalakala na nagtangkang pumunta sa mga daungan ng Iran at pinalubog o pinatigil ang isa pa. Ang ganitong palitan ay nagdulot ng halos kabuuang pagtigil sa pagdaan ng mga tanker ng langis at pagtaas ng bayad sa seguro laban sa panganib ng digmaan. Ang matinding tensyon at pagkaparalisa ng daungang ito ay nagdudulot ngayon ng malaking banta sa pandaigdigang supply ng enerhiya. Dahil sa pangamba ng mga kumpanya ng pagpapadala na matamaan ng misil o maharang, bumagal ng husto ang daloy ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ang kawalan ng katiyakan sa rutang ito ay mabilis na nagpapataas ng pangamba sa panibagong yugto ng pandaigdigang inflasyon. Mabilis din kumalat ang sigalot sa mga karatig bansa sa Persian Gulf. Isa sa mga pinakamatinding nadamay ay ang Kuwait, na naging target ng pagganting pag-atake ng mga drone at misil ng Iran dahil sa pagkakaroon nito ng mga pasilidad na sumusuporta sa militar ng Estados Unidos. Sa nakalipas na 2 araw, tumama ang mga pag-atake sa mahahalagang infrastrukturang sibilyan tulad ng mga planta ng kuryente at desalination ng tubig na nagdulot ng sunog. Nadamay rin ang isang pantala na nagsusuplay ng gasolina sa hukbong dagat sa Al-Ahmadi na nagdulot ng pagkasugat ng 4 na mandaragat ng Kuwait at pansamantalang pagkaantala ng mga biyahe sa Kuwait International Airport sa Bahrain. Tumunog ang mga sirena ng babala kasunod ng paglulunsad ng IRGC ng kanilang operasyong Nasser 2 na tumarget sa mga pasilidad tulad ng mga lugar na kinalalagyan ng mga sasakyang panghimpapawid na pandigma sa Sheikh Issa Air Base. Ang mga sirenang ito ay nagtulak sa pamahalaan ng Bahrain na mag-utos sa mga mamamayan na magtago sa mga kanlungan laban sa pambobomba. Kahit ang Jordan ay nadamay rin ng targetin ng Iran ng mga pasilidad ng Estados Unidos sa Al-Azraq Air Base, kung saan matagumpay na naharang at pinabagsak ng militar ng Jordan ang 3 ballistic missile at drone sa kanilang himpapawid. Ang patuloy na pambobomba at pagharang sa Strait of Hormuz ay may direktang epekto sa galaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Kapag nababawasan o naaantala ang pagdaloy ng langis mula sa Persian Gulf, agad na nagkakaroon ng maramihang pagbili dahil sa pangamba at tumataas ang kabuuang gastos sa inaangkat na Brent at Dubai crude. Nagbubunga ito ng sunod-sunod na reaksyon kung saan mabilis na tumataas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang bentahan. Dahil sa umiiral na Republic Act 8479 o Oil Deregulation Law sa Pilipinas, ang anumang paggalaw ng presyo ng langis batay sa Mean of Platts Singapore o MOPS ay mabilis na naipapasa sa lokal na merkado. Sa loob lamang ng ilang araw mula sa pagtaas ng presyo ng krudo sa gitnang silangan, agad na nararamdaman ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng diesel, gasolina at kerosene sa mga lokal na gasolinahan sa buong bansa. Ang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa Pilipinas ay nagpapasimula ng panibagong suliraning pangkabuhayan para sa mga karaniwang pamilya.
Kapag tumaas ang presyo ng diesel, maaaring magsimula ang mga petisyon para sa pagtaas ng pamasahe sa mga jeepney, bus at TNVS. Kasabay nito, tataas din ang gasto sa pagpapadala at transportasyon ng mga produktong agrikultural na magreresulta sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, gulay at karne sa mga pampublikong pamilihan. Hindi rin ligtas ang singil sa kuryente sa epektong ito dahil sa pagtaas ng gastos sa pagpapatakbo ng mga peaker plant na gumagamit ng fuel oil, pati na rin sa pagtaas ng pandaigdigang presyo ng inaangkat na coal at LNG. Ang dagdag na gastos na ito ay agad na makikita sa generation charge ng Meralco at iba pang electric cooperative sa mga lalawigan. Sa huli, ang karaniwang mamamayang Pilipino ang pumakapasan sa mabigat na epekto ng digmaang nagaganap sa kabilang bahagi ng mundo. Bukod sa pang-ekonomiyang epekto, ang pinakamalaking pag-aalala ng pamahalaan ng Pilipinas sa kasalukuyan ay ang seguridad ng humigit kumulang 2.2 milyong OFW sa gitnang silangan. Dahil pumasok na sa mataas na antas ng panganib ang lebel ng banta sa rehiyon, ang bawat balita ng pag-atake sa mga karatig bansa ay nagdudulot ng matinding takot sa mga pamilya ng OFW dito sa ating bansa. Ang kaligtasan ng ating mga bagong bayani ay nakatali sa bilis ng paglawak ng labanan. Sa Kuwait, kung saan may humigit kumulang 250,000 OFW, itinuturing na mataas ang panganib dahil sa mga direktang pag-atake ng drone at missile sa mga planta ng desalination at mga pantala ng gasolina malapit sa Al-Ahmadi. Ang pagkawala ng kuryente at malinis na tubig dulot ng mga pag-ataking ito ay direktang nagpapahirap sa pamumuhay ng ating mga kababayan doon. Ang patuloy na pag-atake sa mga sibilyang lugar ay naglalagay sa kanila sa gitna ng panganib. Sa Bahrain naman, kung saan nagtatrabaho ang humigit kumulang 50,000 hanggang 60,000 Pilipino, may direktang banta rin sa kanilang seguridad kasunod ng pagtunog ng mga sirena ng babala at pag-atake sa Sheikh Issa Air Base. Samantala sa Jordan na may halos 40,000 OFW na nanatiling nasa mataas na antas ng pagbabantay ang ating mga kababayan dahil sa pagharang sa mga misil sa kanilang himpapawid. Kahit sa Saudi Arabia, UAE at Qatar, nakataas na rin ang mga paunang babala para sa seguridad ng lahat. Dahil sa mga nakababahalang kaganapang ito, naglabas na ang Department of Foreign Affairs o DFA ng Crisis Alert Level 2 na nangangahulugan ng limitadong paggalaw at pagpapatupad ng mga pag-iingat sa mga direktang apektadong lugar. Naghahanda na rin ang gobyerno para sa posibleng pagtataas sa Alert Level 3 o voluntaryong pagpapauwi kung sakaling mas lumala pa ang gulo. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak na may malinaw na plano para sa paglilikas ng ating mga mamamayan. Kasabay nito, nagbukas na ang Department of Migrant Workers o DMW at ang mga Migrant Workers Office o MWO sa Kuwait, Manama, Amman at Riyadh ng mga sentro ng agarang pagtugon at hotline na bukas 24 oras araw-araw. Ang mga pasilidad na ito ay nakahandang tumanggap ng mga tawag mula sa mga OFW at sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas na nag-aalala sa kanilang kalagayan. Inihanda na rin ng pamahalaan ng mga pansamantalang kanlungan, pondo para sa agarang pagpapauwi at mga tuntunin sa transportasyon kung sakaling tuluyang isara ang himpapawid sa rehiyon. Para sa mga pamilya ng OFW dito sa Pilipinas, napakahalagang manatiling nakatutok lamang sa mga opisyal na payo at anunsyo mula sa DMW at DFA. Iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi beripikadong balita sa social media na maaari lamang magdulot ng hindi kinakailangang takot at kalituhan. Ang pakikipag-ugnayan sa mga opisyal na hotline ng pamahalaan ang pinakaligtas na paraan upang malaman ang tunay na kalagayan ng ating mga mahal sa buhay. Sa pangkalahatang pagtingin sa krisis na ito, nananatiling napakasela ng balanse sa gitnang silangan habang nagpapatuloy ang ikasiyam na gabi ng mga pag-atake mula sa himpapawid ng Estados Unidos at ang patuloy na pagpapakita ng Iran ng kanilang kakayahan sa pagtatanggol sa himpapawid at pagganting pag-atake. Ang patuloy na palitan ng pambobomba at ang pagkakabara sa Strait of Hormuz ay naglalagay sa buong daigdig sa isang napakadelikadong sitwasyon na may malalim na epekto sa seguridad at ekonomiya. Sa gitna ng napakabilis na daloy ng impormasyon, mahalagang panatilihin ng publiko ang kritikal na pag-unawa sa tinatawag na digmaan sa impormasyon sa pagitan ng magkabilang panig. Ang mga ulat mula sa Iranian state media tulad ng IRIB at Fars News ay idinisenyo upang itampok ang kanilang mga tagumpay sa pagganti tulad ng pagbagsak sa ika-4 na drone. Sa kabilang banda, ang opisyal na pahayag ng USENCOM ay nakatuon naman sa pagtatanggol sa malayang paglalayag at pagpapaliit sa kanilang natamong pinsala.
Dahil dito, ang anumang pahayag hinggil sa bilang ng mga naibagsak na drone, eksaktong bilang ng mga namatay o nasugatan, at tunay na kalagayan ng pinsala sa mga daungan ay nangangailangan ng patuloy na independiyenteng beripikasyon mula sa mga internasyonal na tagamasid. Ang pagiging maingat sa pagtanggap ng balita mula sa propaganda ng Estado at mga opisyal na pahayag ng militar ay susi upang maunawaan ang tunay na kwento sa likod ng labanan. Sa mga susunod na araw, may ilang mahahalagang palatandaan na dapat nating bantayan upang malaman kung saan patungo ang krisis na ito. Una na rito ang posibleng opisyal na kumpirmasyon o pahayag mula sa US Pentagon hinggil sa sinasabing na walang MQ-9 Reaper drone sa Ahvaz o sa iba pang bahagi ng Khuzestan. Ang anumang pag-amin o pagtanggi mula sa Washington ay magbibigay ng linaw sa tunay na sitwasyon sa himpapawid. Pangalawa, dapat nating bantayan ng husto ang galaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, partikular kung lalampas ito sa 90 hanggang $100 bawat bariles. Ang paggalaw na ito ang magiging batayan ng mga susunod na lingguhang pagbabago sa presyo ng mga kumpanya ng langis sa Pilipinas na direktang makaaapekto sa magiging pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pamasahe. Pangatlo, kailangang subaybayan ng ating mga kababayan ang mga opisyal na tuntunin at pagbabago sa antas ng babala mula sa DMW at DFA. Kung sakaling itaas ng gobyerno ng Pilipinas ang Alert Level 3 o voluntaryong pagpapauwi sa mga bansang tulad ng Kuwait o Bahrain, magreresulta ito sa malawakang pagpapauwi sa libu-libong OFW na magkakaroon din ng malaking epekto sa ating pambansang ekonomiya. Huli sa mga dapat bantayan ay kung magkakaroon ng anumang agarang pamamagitan sa diplomasya o pagkakataon para sa tigil putukan mula sa United Nations Security Council o iba pang pampulitikang negosasyon. Ang anumang diplomatikong pag-uusap ay napakahalaga upang mapigilan ang ganap na pagsasara ng Strait of Hormuz at maiwasan ang tuluyang pagkalat ng digmaan sa buong gitnang silangan. Kung nais ninyong manatiling updated sa mga pinakabagong kaganapan sa krisis na ito at sa iba pang usaping pambansa at pandaigdig, pakipindot ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Siguraduhin ding pindutin ang notification bell upang agad kayong maabisuhan sa ating mga susunod na pagsusuri at ulat. Maraming salamat sa inyong pagtutok at mag-ingat po tayong lahat.